Bakit hindi mo gugustuhing magkaroon ng superhuman speed? Nakakaengganyo ang mga sigaw ng mga taong nanunood nang ikaw ay pinakilala bilang kalahok sa 100-meter dash sa palarong pambansa. Tatakbo ka ngayon dito, pero sa susunod ay sa Olympics naman. Nagsimula ang karera at wala pang isang segundo ay nasa finish line ka na dahil ikaw ay isang speedster. At lalong umingay ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan ay ngumiti ka lang. Mamaya ay tatakbo ka papunta sa Bora Bora para lumangoy at mag-party kasama ng mga fans mo. Oh, ang sarap ng buhay mo. Sikat ka at cool na cool ang dating. Pero ang lahat ng iyon ay panaginip lang. Ang totoo ay isa ka ngang atleta pero di ka man lang manalo kahit na sa isang marathon. Sana totoo na lang ang iyong panaginip. Sana nga ay meron kang superhuman speed. Ngunit hindi naman pwedeng mangyari yun. At kung lalagyan mo ng siyensya ay hindi talaga dapat mangyari yun. Tara at pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi mo gugustuhin maging sobrang bilis tulad ng mga superhero. Bakit nga ba delikado ang ganitong katangian? Bago ang lahat, dapat malaman muna natin kung ano ba ang speed o bilis. Ayon sa physics, ang speed ay nagsasabi kung gaano kalayo ang pwede mong maabot kada segundo o kada oras. Mas malayo ang maabot mo ay mas mataas ang speed mo. Mas mabilis ka. Ngayon, kung ang speed mo ay may kaakibat na direksyon kung saan ka tumatakbo, ito ay tinatawag na velocity. Halimbawa, kung ikaw ay nasa marathon, pwedeng may speed ka na 20 meters per second. Pero kung ire-report mo ito na may direksyon tulad ng pakanan o panorte, ay magiging velocity ang tawag dito. Ngunit ang mas mahalaga na malaman natin ay ang konsepto ng acceleration. Ito ay ang pagbabago ng velocity kada segundo o kada oras. Sa madaling salita, ang acceleration ang magsasabi kung ikaw ay bumibilis o bumabagal. Pwede rin ang biglang paggalaw o pagtigil. Kunwari ikaw ay nakatambay lang sa kanto tapos biglang may asong papunta sa'yo kaya bigla ka na lang tumakbo. Tapos, tumatakbo ka naman nang bigla kang mapatigil dahil may nabunggo kang tao. Itong lahat ay tungkol sa acceleration. Ang speed, velocity at acceleration ay laging magkakasama. Kung kaya't kapag may super speed ay meron ding super acceleration. At ang super acceleration ay ang nagiging dahilan kung bakit hindi dapat magkaroon ng superhuman speed ang isang tao. Lalo na kung gagamitin ito sa biglang pagbilis o biglang pagtigil. Ang acceleration ay may kaugnayan sa paghatak ng gravity. Ang gravity ang dahilan kung bakit ang mga bagay sa mundo ay nananatiling nasa ibabaw ng mundo at hindi palutang-lutang sa kalawakan. Ang gravity na gamit ng mundo ay nagbibigay ng acceleration na 9.8 meters per second. Ibig sabihin, sa isang segundo ay bumibilis ang isang bagay na nahuhulog papunta sa sentro ng mundo sa value na 9.8 meters per second squared. Ito ay pwedeng tawaging G. Kapag ito ay dinoble, tinatawag itong 2G. Mahalagang maintindihan ito dahil ang katawan ng tao ay kaya lamang ang epekto ng hanggang 100G. Paano kung may super acceleration ka? Ano ang mangyayari? Kakayanin ba ng katawan natin? Kung katulad sa mga comics na speedster, ang super speed ay fraction ng bilis ng light o liwanag. Ang light speed ay may bilis na 3 times 10 to the 8th power meters per second. Kung ikaw ay speedster, maaaring 10% ng light speed o higit pa ang bilis mo. Kung ikaw ay nakatigil at bigla kang bibilis hanggang sa 10% ng light speed, ay may acceleration ka na may estimate na 30 million G. Ito ay higit na mataas kaysa sa 100G at siguradong hindi kakayanin ng iyong katawan. Halimbawa na lang na nag-dive ka sa itaas ng isang waterfall. Ikaw ay makakaranas ng 1G na acceleration. Walang problema sa katawan mo maliban na lang kung plakda ka pagdating sa tubig. Kung ikaw naman ay nasa kotse at bigla itong bibilis dahil meron itong nitrous oxide, makakayanan pa rin ng katawan mo dahil mas mataas lang ng konti sa 1G. Tulad lang din ng pagsakay sa roller coaster na may acceleration na 2G hanggang 5G. Kaya pa rin ito ng katawan mo at mag-e-enjoy ka pa nga. Paano kung 30 million G ang acceleration mo? Masyado itong mabilis na hindi nakakayanin ng katawan mo. Parang ang buong katawan mo ay pilit na hinahatak ng mabilis na pasulong habang ang mga organs mo tulad ng puso, bituka at pati ang utak mo naman ay naiiwan at di kayang sumabay. Tandaan na ang super speed at super acceleration ay maaari makapagbigay ng physiological stress sa'yo kung speedster ka. Una, ang sobrang bilis ay makakapagbigay ng friction sa hangin at sa lupa. May kaakibat na init ito na hindi makakayanan ng katawan. Pangalawa, dahil sa sobrang bilis ay kailangan mong kumain ng marami
para sa nutrients at kailangan mo din ng madaming oxygen. Tsaka ang metabolism ng katawan mo ay sobrang bilis at maaaring hindi makayanan nito ng puso at kahit na ng mga muscles mo. Pwedeng lagi ka ring makakaramdam ng fatigue dahil mabilis mong nagagamit ang energy mo sa katawan. Pangatlo ay mahihirapan ka sa coordination at balance. Sa sobrang bilis ay maaaring mawalan ka ng balance tuwing titigil ka o bibilis ng biglaan. Maaaring di kayaning sumabay ng nervous system mo at lagi ka na lang uncoordinated ang dating. Panghuli ay pwedeng mapadali ang iyong pagtanda dahil na rin sa mabilis mong metabolism. Mas madalas nasisira at napapalitan ang iyong mga tissue at cells. Maaring mas mabilis ang pag-deteriorate ng mga ito at humantong sa pagkakaedad ng mas mabilis. May super speed ka nga pero yun pala kasama nito ay super aging na rin. Ngayon, sabihin na natin na kayanin ng katawan mo ang super speed dahil meron kang espesyal na armor o suit. O kaya sabihin na lang natin na ang cells mo ay may super endurance, flexibility at durability. Kaya ikaw ay pwedeng makagamit ng super speed mo at pwede kang mag-super accelerate nang walang kahit anong masamang side effects. Ang problema naman ay mahihilo ang iyong utak dahil sa sobrang bilis mo. Hindi kakayanin ng iyong perception ang pagkilala sa mga bagay-bagay na madadaanan mo. Lahat na lang ay parang mga linya. Tingnan na lang natin ang tiger beetle. Ito ay pwede nating sabihing pinakamabilis na insekto dahil kaya nitong lakbayin ang layo ng katumbas ng pinagtabi-tabing katawan ng 125 na mga kapwa-insekto nila gamit ang 1 segundo lamang. Katumbas nito ang pagtakbo ng isang tao sa bilis na 770 kilometers kada oras. Kaya sa sobrang bilis ng tiger beetle ay para silang mga bulag kapag tumatakbo dahil mahina pa rin ang kanilang perception. Sa sobrang bilis nila ay malabo ang itsura ng lahat na nalalagpasan nila. Kaya sa comics ay binigyan nila ng super perception ng mga speedster para naman magkasing bilis ang paggana ng katawan at utak. Ang isang speedster ay maaari daw mag-isip kasing bilis ng speed of light. Ang kanyang perception ay nasa bilis na arrowseconds. Imaginein mo na lang na ang 1 segundo na pag-iisip ng isang ordinaryong tao ay katumbas na ng 31 billion na segundo na pag-iisip ng isang speedster. Kaya dapat kung may super speed ka at may special armor ka na, ay kailangan mo pa rin ng super perception. Wala nang problema sa katawan at utak mo kapag ginagamit mo ang super speed. Pero paano naman ang magiging epekto ng sobrang bilis mo sa mga nakapaligid sa iyo? Ano naman ang mangyayari sa ibang tao kung gagamitin mo ang super speed mo? Sa sobrang bilis at acceleration mo ay makakagawa ka ng malakas na puwersa o force at ito ay makakaapekto sa iyong momentum. Ang momentum ay nagbibigay katangian sa puwersa na dulot ng isang kumikilos na bagay. Kung malakas ang momentum ng isang bagay at ito ay nakabunggo sa iba pang bagay, ay pwedeng magdulot ito ng malaking pinsala. Isipin mo na lang kung may super acceleration ka at magkakaroon ka ng super momentum. Pwedeng mawasak ang anumang mabunggo mo, kahit tao pa ito o kaya tangke. Di mo na kailangan na maging malakas. Matatalo mo kahit ng mga robots o mga higante. Pero ayon sa siyensya, lahat ng aksyon mo ay may kaakibat na reaction. Kung malakas ang puwersa mo pambunggo, ay dapat makayanan ng katawan mo ang lakas ng opposite reaction na idudulot nito. Kung hindi, ay pati ikaw mawawasak. Kahit maliit man ang iyong bungguin, ang puwersa na idudulot nito papunta sa iyo ay sapat na para mabutas-butas ang iyong katawan. Ano ba itong maliit na bagay na pwede mong mabangga? Merong mga maliliit na insekto na lumilipad. Pwedeng langaw o kaya mga putakti. Pwede ding mga maliliit na mikrobyo o kaya mga atom sa molecules na nasa hangin. Kung di man lumusot sa katawan mo ang mga ito, ay para kang sinuntok ang pakiramdam pag nabunggo mo ang mga ito. At kung mga atoms ang mabunggo mo, ay pwede itong magbigay ng radiation na pwede mo ring ikamatay. Paano pa kaya kung may alikabok o kaya ulan? Siguradong bugbog ang katawan mo kahit speedster ka pa. Hindi na kalaban ang magbibigay ng pasa sa katawan mo. Manghihina ka kaagad na siya namang ikakatuwa ng naghihintay mong mga kalaban. Pero sige, sabihin na natin na may armor ka at protektado ka sa mga mabubunggo mo at sa mga radiation. Meron ka pa ring magiging problema. Dahil sa sobrang bilis mo ay nababangga mo ang mga gas particles sa hangin at biglang magsisiksikan ang mga ito at magkakaroon ng tinatawag na adiabatic compression. Ito yung nangyayari sa mga meteors na pumapasok sa atmosphere ng mundo. Nasusunog ang mga ito bago pa man makarating sa lupa. Isipin mo na lang na ang init na dulot ng adiabatic compression ang siyang ikakasunog ng armor mo.
ng damit mo at sa huli, pati ang katawan mo. Kahit tumigil ka bigla ay pwedeng nasunog na ang armor mo at damit mo. Hindi yan maganda sa reputasyon ng isang superhero. Sa huli, habang ikaw ay nagde-daydream ng iyong pagsali sa Olympics at pagiging cool bilang isang speedster, ay mauunawaan mo ang isang mahalagang realisasyon. Hindi ka mananalo bilang isang speedster. Sa isang segundo pa lang ay maaari ka nang mamatay kung ikaw ay may super speed. Mas mabuting tanggapin mo na lang na ang pagiging ordinaryong manlalaro ay sapat na. Kailangan mo na lang itigil ang daydream mo, bumangon sa pagkakahiga at magsimula na ng training. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell